day, everyone. We are the students of Camiguin Polytechnic State College taking Bachelor of Science in Agriculture, Agroforestry. Today, we will discuss the case study 1 in Module 3 entitled The Government Promotion of Hybrid Rice in the Philippines. The government promote hybrid rice to increase productivity and achieve food security through studies, training programs, and extension services. While yields improves or increase in some areas, adoption among small farmers remain uneven because of high cost, input dependence, and risk. So today, we will gonna answer the 3 oral discussion questions, starting in the number 1 question. Problem was the hybrid program designed to address how government policy support adoption in Philippine agriculture. The hybrid rice program was designed to increase rice productivity and ad- achieve food security in the Philippines as rice and staple crops and ensuring sufficient supply in critical population, which is nga ang atong population is nag-rise nagmaayo, and then government is nag nagita sila og pumagi nga magkuan sila og lain nga klase nga mais nga hybrid, humay nga hybrid siya. Then ang gobyerno po nag-support siya through training program, so mga subsidies, mga extension services para nga magkanda kani og training seminar. But kini magud siya nga kuan klase nga sa hybrid rice is murag dili kayo siya ingon nga kanang murag busukol gid siya sa klima kay trabahoso kay distansya. And then nainhanglan po siya og igo og tukma nga supply sa water para i-sustain sa iyang pagtubo. At the same time, abono pod. Kinahanglan po siya og more gyud nga abono, which is nga usa pod nga makadaot ug makadegrade sa yuta sa soil sa mga farmer. And then nagkinahanglan po siya og mga chemical, mga pesticide nga usa pod nga naghatag og pollution sa atong environment. So kining niya manggod nga pumaagi is maayo ni siya kay makasustain ni siya og dali ra nga makaproduce ta og rice para sa mga tao. But ang atong traditional nga farming, and then ang atong lahi nga mga klase or genetic sa rice mawala na tungod kay niya naman ang hybrid rice nga accessible po siya sa mga farmer nga ihatag sa gobyerno alang sa mga mag-uuma. Mahal ang hybrid seeds. Dili pareha sa traditional seeds. Kailangan og paliton kada season. Dagko ang mga nag-uma na kabibisyo tungod sa dako ang ilang mga kapital. Pero sa small farmers, struggle sila. Nag-impress o nag-equality sa mga rural area o communities. So, the question number 3. How can future rice policies better between productivity, sustainability, and farmer equity? So, future rice policies
kinahanglan mag-focus sa productivity, sustainability, and equity. So, kay mag-focus man sila sa productivity, sustainability, and equity, kailangan po nga ang mga farmers aduna sila'y training program, nabot sila'y financial support from the government um, to achieve those productivity, sustainability, and the fairness or the equity. And also, protect the soil, water, and the biodiversity so that makaplant pa sila otro sa ilang mga crops. And also, ang mga small-scale farmers, kinahanglan nila credit, training, o insurance para kailan sila training o insurance para more knowledgeable o naa sila'y madaw-daw nga insurance puhon o maa sila. And then, naapoy mga programs na gi-align ang PDP o ang HNRDA. Dapat mag-focus sa climate resilient rice varieties, sustainability farming method, farmers cooperative support, and last continuous research and development. So, kana ang mga programs nga gi-align sa PDP o sa HNRDA, kailangan mag-focus ang sila kailangan mag-focus to improve the Philippine agriculture farming system. That's all. And lastly, so kini nga mga pamaagi is although mahal-mahal ni siya nga seed sa rice, kay katong traditional rice nga ito naman to, pwede pa man nato ito ma-recycle, mabalik na ito, pwede na ito itong bini, and then mura sa ito itanam utro, pero kanimang hybrid is dili ni kailangan nimo nga mo katong atong giani is mura sa ito iutro og tanong, kinahanglan nga mo palit pagitag utro. So katong mga small farmer, so dili gid sila makabil, dili gid kay sila ingon nga matugunan gid ang ilang pangangailangan. So naagyapon siya inequality. Kay katulad mag yung mga dagko nga mga mag-uuma ang pirmi gyud nga makakuha ani. Kay naa magaling tabang sa gobyerno pero dili pod ingon nga consistent pod. Dili pod ingon nga naay sustainability. Kun dili pod ang pagtabang pod sa gobyerno is depende ra gyapon na siya sa panahon. Kaysa dili tanang panahon nga tabangan ta sa gobyerno. Sa dali nga istorya is dili gyapon siya ingon nga equal. Okay guys, thank you for watching.